You know, if you meditate this verse, it's amazing because hindi by works ang salvation. Have you asked yourself, paano kaya kung ang salvation by works? Imagine lahat ng pupunta sa langit, sasabihin niya kay Lord, Lord, ginawa ko to, nagpaaral ako, tumulong ako kasi ganyan ang tao eh. Laging naniningil yan sa ginagawa niya eh. Binigyan kita ng iPhone, tapos ganyan ka, nagbago ka na, yumabang ka na, ganyan ang tao, di ba? So just imagine kung ang salvation ay by works. But praise God to God. It's a gift, it's a free gift. It's the grace of God. Kaya nga lagi kong sinasabi, grace lang ni Lord yan. Ito yung ganda mo, girl. Hilamos lang yan. It's the grace of God, lahat ng meron ka. Kahit sinabi mong matalino ka, nakatapos ka ng, ano man yan, medicine yan, o isa ka mang lawyer or accountant, at the end of the day, ang nagbigay ng talino mo, gumawa ng isipan mo at puso mo, lahat ng meron ka kay Lord. Amen. So dapat matuto ka magsabi, it's the grace of God. Grace ni Lord yan. We need to understand na nabubuhay lang tayo sa grasya ng Diyos. Amen. This verse explains, you know, if you meditate this verse, you know, I memorized this verse for years because I love it. I realized that for my grace, you have been saved through faith. Kaya nga imagine na saved tayo dahil sa pananampalataya at paniniwala tayo natin sa Panginoon. Ang puhunan mo lang para pumunta ka sa langit, maniwala ka. Naniwala ka sa tatlong X mo, hindi ka maniwala sa namatay sa krus ng Kalbaryo sa iyo. Come on! Come on! Ilang beses kang nasaktan kasi madali kang maniwala at madaling mabula. But this time around, hindi ka magpapabula kasi maniniwala ka lang sa Panginoong Hesus. Kahit pa-blue ang mata niyan, kahit pa matangos niyan, I don't care. All I care is I have relationship with the Lord. Amen! Sabi mo sa katabi mo, ito topic ngayon.